Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa overhead. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Overhead refers to indirect costs incurred in the production process that cannot be attributed to a specific product. So meaning, ang overhead ay part pa rin ng production process. So balit hindi mo siya kayang matrace dun sa specific na produkto. So siya'y cost pa rin naman. So balit hindi mo nga siya matrace, kaya ang tawag sa kanila ay indirect cost. Part ng production process, part ng product cost, subalit hindi directly nakikita yung kanyang effect dun sa mismong produkto. Indirect lang sila. Ngayon, merong tatlong bahagi itong overhead. The first one is indirect materials. Those are goods that, while part of the overall manufacturing process, are not integrated into the final product. Sila naman ay materialis pa rin. Goods. Part pa rin sila ng manufacturing process. Subalit itong mga materialis na to, hindi sila yung mismong final product. Kaya nga sila ay indirect materials. And then the second component is indirect labor. Those are cost of any labor that supports the production process, but which is not directly involved in the active conversion of materials into finished goods. So bahagi pa rin ito ng production process, yung labor na nagastos mo dito. So balit, hindi rin sila yung dahilan kung bakit na-convert yung mga materialis mo hanggang sa ito yung maging final na produkto. Kaya nga ang tawag sa kanila ay indirect labor. And the third component is this factory expenses. Those are indirect expenses incurred by manufacturing of a product. So mapansin ulit natin, katulad ng dalawa, bahagi rin ito sa manufacturing ng product. So balit itong mga gastos na ito ay indirect yung effect dun sa manufacturing. Okay? What are those factory expenses? Basta kahit anong expenses yan na bahagi ng production mo. Katulad halimbawa, meron kang renta. Subalit yung renta na yun ay related sa factory kung saan ginagawa yung produkto. Merong depreciation. Subalit yung equipment na yun ay ginagamit sa production. Merong utilities, mga water, electricity. Subalit yung mga utilities na yun ay ginamit dun sa production, dun sila naging expenses. Lahat ng yon are considered as factory expenses. Again, yung tatlong yan ang overhead. At lahat ng yan, part ng costing mo ng product mo sa feasibility study. Okay? Sana naunawaan yung kanilang mga concepts. Ngayon, ipaliwanag na natin, paano ba kinikwenta yung mga yan sa feasibility study. Dito muna tayo sa indirect materials. Ang common example yan, halimbawa, is yung packaging ng product mo. Sapagkat hindi naman sila yung mismong produkto, but rather yung packaging lang nila. And then ano pa, ang example ng indirect materials, yun yung mga maliliit na amount ng mga materyales na ginamit mo dun sa production ng mismong product. So balit hindi sila naging bahagi nun. Katulad halimbawa, ng mga glue, and then, let's say, nung mga maliliit na mga pako, kung sakaling something na furnitures ang ginagawa mo, basta yung mga maliliit na amount na hindi mo talaga nakikita doon sa mismong produkto. Pero naging bahagi lang habang siya ginagawa mo. Okay? Dahil sila yung mga materyales, binibili rin yung mga yan. That's why, yung computation ng indirect materials ay katulad lang din naman ng format ng solution sa direct materials. Ano nga ulit yun? Nandito. Okay? We have here the materials beginning. You add your purchases to get the total materials available for use. And then you less the materials end, and you will get now the materials used. Nga lang, ang tawag nga sa kanila ay indirect. Okay, by the way, kung sakaling marami kang indirect materials na ginamit sa production mo, lahat ng yon may kanya-kanyang solution. Okay, ngayon, paano siya gawin? Di ba binanggit na nga natin, katulad nung sa direct materials kanina. So therefore, magsisimula tayo dito sa materials use. Okay? Hindi po siya yung, tama yung format ay may nagsisimula sa taas, but rather, depende yan, parang isosolve mo na parang puzzle. So magsimula nga tayo sa indirect materials use. Paano yun? Di ba related naman talaga yung indirect materials mo? Depende dun sa production quantity mo.
So therefore, i-pick up mo doon sa computation mo ng direct materials, ilan ba talaga yung iyong quantity produce. At doon sa quantity produce na yun, i-ratio mo. Ilan doon yung materials na gagamitin mo na nakadepende doon sa quantity produce. So halimbawa, ang produkto mo ay cake, kailangan mo ng packaging. So therefore, 1:1, isang cake, okay, isang kahon. O kaya halimbawa, kailangan mo ng pantali doon. Let's say plastic straw, kasi ganun yung produkto mo. Okay, para siyang supplies, di ba? So sasabihin mo, sa 10 cake, isang roll yun ng tali ang kailangan ko. So i-derive mo ngayon, kung meron akong 100 na cake, di ba 10:1? So therefore, sasabihin mo, 100 na cake, ilang materials ang kailangan ko na pantali? Di 10, kasi nga 10:1. Gagawan mo ng ratio to get this your quantity na kailangan sa materials use. And then, i-multiply mo rin. Magkano mo binili yung indirect materials na yun? Okay? By doing that, you will now determine the indirect materials use. Pero syempre, sa production, nagpapasobra ka. That's why, mag-a-assume ka. Ilang percent ilang percent ang bibilin mo? I mean, magpapasobra ka kasi nga hindi nga pwede na lahat ng materials mo magamit mo. So, pwede mong sabihin, halimbawa, 10% ang matitira. So 10%, i-multiply mo dun sa use mo para malaman natin itong indirect materials. And then you have to add. Okay? Pero, ngayon, yun na ba yung bibilin mo? Yung total ng dalawa, nung gusto mong tira at saka nung iyong ginamit. The answer is, paano kung sakaling hindi naman first year of operation? Paano kung sakaling meron ka ng materials beginning? Ito yun. Ima-minus mo siya. Eh, paano nakwenta yung materials beginning? Malamang, kung second year nga yan, yung beginning mo is yung ending nung last year. O yun sabi. Okay? So sa madaling salita pala, sa computation ng indirect materials, alin talaga yung pinakang kinikwenta natin? Ang sagot, di syempre, kung ilan yung bibilin mo, yung 40 cents. Again and again, yan naman pong solution na yan, ay katulad din naman ng computation ng direct materials. Maaari yung balikan din dun, yung mas mahaba nating paliwanag. Inuulit ko ng isa pa, okay, kung sakaling marami kang indirect materials, marami kang ganito. At ito, total mo silang lahat to determine your total indirect materials use. Okay? Now, let's move on with this indirect labor. Ang indirect labor din naman, hindi siya kinikwenta ng mag-isa. But rather, nakadepende na rin siya dun sa computation mo ng payroll. Di ba dun sa payroll mo, ganito yung naging format? Inililista natin lahat ng iyong mga tao, yung kanilang sweldo, at ina-allocate natin sila dun sa function of expenses. Kung sila ba ay part ng direct labor, ng indirect labor or overhead, selling or admin. So simple lang siya. Lahat ng nandun sa column ng overhead ng indirect labor, kasama pati yung mga benefits. Okay na, by the way, yung mga benefits, whether direct labor or indirect labor, considered sila as indirect labor pag benefits, kahit yung benefits ng direct laborer. Kaya again, may discussion na naman tayo sa payroll, maaaring yung balikan. Ang sinasabi ko lang, itong indirect labor sa feasibility study, hindi mo na kailangan gawa ng separate schedule sapagkat pipick upin mo na lang magkano yung total niyan dun sa schedule na ginawa mo dun. Okay? Let's move on. The third part is the factory expenses. Hindi nga lang pala yung tatlo, nagbigay lang tayo ng example. But rather, marami din sila. Okay? Hindi rin sila ginagawa ng solo. I mean, sabay mo nang ginagawa yung iba pang mga expenses sa OPEX, sa operating expenses, sa admin at sa selling para ma-determine yung factory expenses para sa overhead. Magbigay tayo ng example. Kunwari, meron kang rent. Okay? Maaaring yung inuupahan mo na lugar ay hindi lamang para sa factory mo. Nandun na rin yung admin office mo. Nandun na rin yung selling office mo. Okay? Something like that, yung store mo, kumbaga. So yung total ng rent, i-allocate mo lang dun sa tatlo. Maaaring depende sa floor area. And then, katulad ng indirect labor kanina, kung magkano yung makuha mo na overhead, yun yung gagamitin mo para ma-determine yung total overhead. Kasi kukunin mo lang yung para sa rent. Isa pa, halimbawa yung sa depreciation. Di ba marami kang mga makina, marami kang machines, marami kang mga equipment. Ganon din, nililista na silang lahat. Maaaring ganon. Tapos kung halimbawa yung machine ay ginagamit sa production, maaaring lahat ng depreciation niya, using the depreciation formula,
is pupunta sa overhead. Halimbawa naman yung building mo, hindi ka nagrarenta, may building ka. So nagde-depreciate siya. So aalamin mo ilan yung i-allocate mo sa overhead, sa selling at sa admin. Sa madaling salita, dito sa depreciation, marami kang nililistang mga PPEs. Ina-identify natin saan yung kanilang expenses. Sa overhead ba? Sa selling ba? Sa admin ba? At yung lahat lang ng sa overhead, yun yung pipick upin mo para ma-determine itong total ng overhead. At ganun din ang gagawin mo sa lahat ng klase pa ng mga factory expenses. Halimbawa ulit, meron kang factory utilities. Kunwari utilities ito. I-allocate mo lang yung electricity mo, yung water mo. Magkano sa overhead, sa selling, sa admin. Kung meron pang insurance, kung meron pang repair. Ganun lang ulit, i-allocate mo lang. Sa kanilang separate schedule. By the way, magbibigay naman tayo ng mga sample problem solving or sample solutions kung paano ito ginagawa ng buo. Okay? Ngayon, ang ating mapapansin lang, dahil nga ang overhead ay sobrang dami, may kanya-kanya silang schedule. Na sa bandang huli, para ma-incorporate siya, maisama siya sa product cost, anong ginagawa mo? Lahat ng magkakahiwalay na schedule, pinapagsama-sama mo. Kaya sa bandang dulo, doon sa iyong total overhead, yung iyong packaging materials, yung indirect labor mo, at yung mga factory expenses mo, pagsasama-samahin mo dito. So basically, may kanya-kanya silang schedule. At iyong itototal. Actually, kung iisa ang produkto mo, tapos na yun. Ito na po, yung iyong overhead, na magiging part ng cost of goods sold mo. Na isasama mo dun sa costing ng product mo. Kasi nakuha mo na yung total. Pero kung sakali na marami ka pang produkto, ganito ang mangyayari pa. Di ba meron kang isa-isang component ng overhead mo? I-allocate mo ulit sila dun sa tatlong produkto mo in our example. My point is, lahat ng mga yan, ina-allocate sa different product para malaman mo yung cost ng overhead para sa specific product. So example, ang iyong renta para sa overhead is 300,000. May tatlo kang produkto. Maaaring i-allocate mo siya depende sa volume of production ng tatlo mong produkto. So i-allocate mo yung 300,000 dito. Yun naman packaging materials, maaaring ang naging solution ay iba. Hindi ka nagsimula sa total. Baka nagsimula ka sa per product. Tapos winorkback mo pabalik. Sa madaling salita, yung computation nito, maaaring from total to product. Maaari din naman pang product, separate product, going to total. Depende talaga yan sa data na makukuha mo as you try to solve, as you try to compute your overhead. Pero sa bandang huli, dapat yung total at saka yung cost per product ng overhead, okay, ay babalanse. Okay, again, magbibigay naman tayo ng sample computation yan. Kasi I believe mas magandang maunawaan doon. Konsepto lang tayo ang ginagawa natin dito. Okay na again, kailangan mong i-allocate yan per product para malaman mo yung cost nila per product. Hindi kasi pwede nakatotal lang. Okay, I believe marami na po tayong nasabi patungkol sa konsepto nitong overhead. So maaari na tayong magsagot. Yeah? Narito yung aming mga sample problem patungkol dito. Maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.